Timi, napakaganda ng ebanghelyo sa araw na ito. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay, pumasa na sa third reading sa Kamara, sa mababang kapulungan, kasi merong mga politiko na gustong isulong na gawing legal ang diborsyo dito sa Pilipinas. Magkahiwa-hiwalay na, ganyan. Para daw naman yung mga babae na mga ginugulpe, sinasaktan, inaabuso, magkaroon ng pangalawang gloria, di ba? Makapag-asawa din ng iba. Mahiwalayan yung kanilang asawa at mag-asawa ng iba. Yun. Ngayon, tandaan natin na ito'y isinusulong para makapag-asawa uli. Yun. Yun ang divorce eh. Kasi otherwise, kung hindi yung pag-aasawa, edi kontento na tayo sa annulment or legal separation. Pero ang gusto natin mag-asawa uli. Yan. Kaya ang gusto ay divorce. Dito po sa Ebanghelyo ngayon, Fatima, ito'y tumatalakay naman sa 7 magkakapatid na lalaki na ang panganay nag-asawa, natsugi, pero walang anak. Ano? Ngayon, sabi raw kasi ni Moises, kinakailangan yung 7 sila, yung pang-anim, mapangasawa din yung babae. Di ba? Nasagad naman. Lahat ng naging asawa ng babaeng yun na magkakapatid namatay. Namatay lahat yung Walang anak. Kung ako naman, mabuti na lang hindi ko nakilala itong babaeng ito. Delikado pala ito, di ba? Fatima, pag napakasawa mo. Iba di ba? Namatay lahat yung 7 magkakapatid na lalaki, di ba? Ngayon, sabi ng Panginoon, akala kasi nating mga tao, iba kasi ang ating standards, ano? Iba ang pananaw natin. Akala natin na kapag tayo namatay na, pagdating sa langit, makikita mo yung asawa mo ron, mag-asawa pa rin kayo, di ba? Makita mo yung nanay mo doon, nanay mo pa rin yun, tatay mo pa rin yun, kapatid mo pa rin yun. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan. Nasusulat yan na ang mga namatay ay matutulad sa mga anghel sa langit. Sabi ng Panginoon, kung mga anghel sa langit, edi wala ng gender. Di ba? Yes. Wala ng gender at ang tanging nasa isip natin ay luwalhatiin ng Diyos, awitan ang Diyos, di ba? Sapagkat ang Diyos natin, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob ay mga Diyos ng buhay, hindi ng patay. Di ba? Tulungan mo nga kami, Timi, na pag-aralan itong ebanghelyong ito at in passing, madaanan din natin yung kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo. Alam niyo po, Brother Jun, kaya po napakaganda ng ebanghelyo na to, no? Kasi unang-una sa lahat, tama po, pinapaalala niya sa atin kung gaano kabanal, gaano kasagrado at hindi biro ang sakramento ng holy matrimony. Hindi po ito basta-bastang pinapasok, just because gusto mo, feel mo, ganun, di ba? That's not how that works. Papasok ka sa union na ito sa isang taong hindi mo lang mahal, kundi alam mo sa iyong puso't isipan na nais mo at kaya mong makasama ng panghabang buhay. Pero syempre, hindi perpekto ang buhay, di ba? Pero dahil sa iyong pananampalataya at sa pagpapahalaga mo sa sakramento at sa pagmamahal mo syempre, kung kakapit ka sa iyong mga ipinangako sa Panginoon, ay mapanghahawakan mo ito. Pero again, it's not that easy, but it reminds us of what it truly means to have a married, a marriage, a married life. And syempre po, pangalawa, pinapaalala rin siguro sa atin ng ebanghelyo yung resurrection, no, Brother June, na dati po, nagkaroon ako ng experience na we had a friend whose husband passed away. And then, she was so, syempre, predictably distraught siya, talagang hindi mo siya ma-comfort, talagang nahihirapan siya, siya'y nalulungkot. And sa kalungkutan niya, sabi niya po sa akin,
Fatima, isa lang ang gusto kong malaman. Sabi niya, pag ako ba'y namatay na, ako'y yumaon na, nakarating na ako sa langit at nagkita kami ng asawa ko. Sabi niya, makikilala niya ba ako? And honestly, I didn't know what to say because number one, I didn't think I had the answer that she wanted to hear. And number two, naalala ko po itong sinabi dito sa gospel na ito. Doon kasi, kung makikilala man natin ng isa't isa sa pagkabuhay, hindi po yun as we knew each other here on earth. Di ba, Brother June? Parang hindi ko kayo makikilala doon as, si Brother June ba na Dr. Love? Kasama nating magnilay sa magandang balita, kaibigan natin. Hindi kasi po yung pagkabuhay, yung buhay sa heaven, higit na higit siya sa kahit anumang meron tayo dito sa mundo, that no words or adjectives or nouns can be adequate enough or magiging sapat para ipaliwanag kung ano tayo dun sa isa't isa. Kasi nga, para na tayong mga anghel dun higit na, kumbaga sa parang ma-upgrade na yung beings natin. Right. We're not mere humans anymore. In other words, diba? We're made as beings who are gonna praise God, gonna be with each other to worship. In other words, Fatima, mali pala yung iniisip natin na kapag namatay ako, makikita ko nanay ko, ang tatay ko, doon sa langit. At pag nagkita kami... Medyo po pala. Pag nagkita kami, ang inaasahan namin dito sa lupa kasi ang pagkakaunawa ng mga tao dito sa lupa, pag nagkita kayo ng nanay mo, ng tatay mo sa langit, yakapan yan at sasabihin, uy, anak na ko, kumusta ka na? Kumusta? Ang taga nating hindi nagkita. Teka muna, yung lupa natin, na isang lako yun, natubos mo ba yun? Parang ganun ba, no? Yung mag-a-update sila, ganyan. Opo, sa buhay-buhay nila. Hindi na ganun kasi we will become like angels na ang tanging nasa isip ay luwalhatiin ng Diyos, awitan ng Diyos, papurihan ng Diyos. Wala na yung yung pagiging relatives, attachment natin sa lupa. Opo. It's hard to, Brother June, explain kasi yung iba baka maaring pag narinig nila to, malungkot sila na, ay, akala ko pa naman namimiss ko yung nanay ko or namimiss ko yung tatay ko. Akala ko makita sila sa langit. Paano ba yun? Alam niyo po, just know that, this should make us sad because maaring dahil attached tayo sa mga relationships natin dito sa mundo, and there's nothing wrong with that. Syempre, malulungkot tayo minsan sa thought na ito, pero alalahanin po natin na yun ngang ibibigay sa atin kahit hindi natin alam kung ano ito pag namatay na tayo, pag darating na tayo sa langit. Yung pagmamahal sa Panginoon na pupunta sa puso natin that will extend to love for each other and then we will go on to worship God together. Higit pa po yun sa kahit anumang attachment or relationship that we will ever have on this earth. And also po kasi di ba, Brother June, pag meron tayong attachment dito sa mundong ibabaw, tapos magtutuloy-tuloy yan sa langit. Di ba pagka po may relationships, syempre may mga problema, may mga tampuhan. Hindi naman pwede yung ganun sa langit. So, paano tayo kakapit dun sa mga relationships na yun kung sa heaven walang naiiwan? Right. Walang nasasaktan, walang sorrow. Kaya po yung puso natin dun ginagawa uling pure ni Lord and a clean slate. Not to hurt us or to make us void of any love. Yun. But because, di ba po, but to fill us with so much more love than we could ever have dito yung nagkaroon tayo dito sa mundong ibabaw. Napakagandang paliwanag. Sana naman po mga kaibigan na naunawaan natin na una, we are not meant to live here on earth. Tayo ay predestined po tayo na makarating sa langit. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang pangarap ng Diyos. Kaya nga isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang magdusa, mamatay at muling mabuhay para sa atin, para matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At kasama nga doon sa Ebanghelyo ngayon, binigyang liwanag ng Panginoon na hindi maaaring hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo ay may pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, siya ang Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Sa makatwid, mamatay man ang ating katawan,
muli tayong mabubuhay at haharap tayo sa Diyos at doon susulitin ng Diyos ang ating buhay. Tama ba ako, Timmy? Amen po, Brother June. Talagang lahat po ng mga bagay na mayroon tayo dito ngayon ay hindi lumilipas lahat. Kahit ang ating mga sariling pangangatawan, ang ating tumitibok na puso ngayon, darating ang oras na parang, orasan na lang siya natitigil. Right. Pero sa langit, lahat ng mabuti sa atin, lahat ng maganda, lahat ng naaayon sa kalooban ng Panginoon ay mabubuhay. At walang bagay na naaayon sa kalooban ni Lord ang pangit, ang hindi karapat-dapat, ang hindi natin ikabubuti. So isn't that a comforting thought? Yes. Na ang tunay na pagkabuhay sa atin ay yung talagang kung sino tayo, kung sino yung tayo na nilikha ng Panginoon sa kanyang image, talagang yung mga kaluluwa at puso natin na magpupugay sa kanya. Kung saan walang lungkot, walang pagdududa, walang galit, yun ang tunay na mabubuhay po muli. Beautiful, beautiful. Na naging maliwanag para sa ating mga tagapakinig ang Ebanghelyo ngayon. At we look forward now to another life with the Lord kasama ng mga banal, kasama ng mga anghel, di ba? Sa kanyang kaharian. So maybe we could ask Fatima to lead us in a short prayer. And this time, gusto kong hilingin kay Fatima ang special intention na ipagdasal din ang linaw ng pag-iisip ng mga mambabata sa Pilipinas na makita ang kahalagahan ng sakramento ng matrimonyo, ang sakramento ng kasal, na anumang pagsasama ng tao pag walang biyaya ng Diyos, hindi magtatagal. At nagiging tagumpay ang pagsasama ng mga mag-asawa kung inilalagay ang Diyos sa gitna ng kanilang pagsasama. So hindi na kailangan ng diborsyo, di ba? Kailangan na lang ibalik natin ang Diyos sa sentro ng ating pagsasama bilang mag-asawa. Timmy, can you lead us in prayer, please? Oh, Brother June, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyo pong palaging paggabay at pagtuturo sa amin kung anong mahalaga, kung anong nararapat. Dahil marami pong beses, dito po sa aming mundo, lagi po kaming nalilito, lagi kaming naliligaw. Marami kaming iba't ibang tinig na naririnig. Ngunit nagpapasalamat po kami dahil kayo ang lubos na gumagabay sa amin. Lord, kami po'y nananalangin ngayon upang makamit po ang inyong pangbabasbas sa lahat po ng mga mag-asawa or papasok pa lamang po sa pagpapakasal, sa pagsasama. Lord, nawa po'y basbasan niyo po ang kanilang mga puso upang talagang lahat po ng kanilang mga susumpaan at ipapangako sa isa't isa ay maisabuhay po nila sa lahat ng taon ng kanilang pagsasama. Remind us, Lord, of the sanctity not only of marriage but the sacrament itself of holy matrimony. Bless the minds and hearts of our lawmakers, Lord Jesus, upang manatili po ang kanilang puso't isipan sa ultimate na kinakaloob niyo po para sa aming lahat. Remind us, Lord Jesus, that even marriage, building a family itself, is a calling and a vocation for all of us. And Lord Jesus, we ask you to bless all those souls who have gone ahead of us, ang aming pong mga mahal sa buhay, na nauna na po sa amin. Nawa po'y makasama nila kayo, at kami po rin ay ipanalangin nila. And comfort those whose loved ones have gone ahead, Lord, that there is a resurrection, that we will meet again in one glorious day, there in your arms in heaven. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Mama Mary, for always praying for us and comforting us. Ipanalangin niyo po kami. Mahal na mahal po namin kayo. Amen. Maraming salamat, Fatima. We always include you in our prayers and we ask God to give you a good health and long life. At sa buong pamilya mo, same to you po, Brother Jude. Ang pagpapala ng Panginoon sa buong pamilya. Maraming salamat, Timmy. Maraming salamat po, Brother June. God bless you din po and your family po. Take care po.